Hanap mo ba isang transient dito sa Baguio na siguradong magiging worth it ang bakasyon mo? 2 days and 1 night dito sa Baguio at isi-share ko sa inyo yung mga magagandang places na napuntahan namin at magbibigay ako sa inyo ng mga iba't ibang tips sa pagpunta dito sa Baguio para maging sulit lalo na kung first time mo. Hey, it's me, Bads Veron. It's another day, another ka-vlog-vlogan. Alas 3 nga ng madaling araw bumiyahe kami galing sa Pampanga at mga alas 7 nga ng umaga nang nakarating kami dito sa Baguio. At ang unang pinuntahan nga namin ay dito sa Camp John Hay. Napakagandang umaga nga nito dahil makikita mo na yung mga iba't ibang puno at yung hangin talaga. Grabe, ramdam mong nasa Baguio ka na. At aminin talaga natin, iba yung ambience kapag nasa Baguio ka. Dito nga kami unang dumiretso para mag-almusal. At ang mga kasama ko nga dito sa Baguio ay mga teachers sa Maimpis. At nandito rin si Ma'am Tin and si Basti. By the way, kung kakain kayo dito sa may table, may rent po yan na 300 pesos. At dito nga sa Camp John Hay, marami ka nang pwedeng puntahan. Marami nga ako nakikita sa TikTok na dito makikita yung Blue Trail and Yellow Trail. Perfect nga ito sa umaga kung gusto mo mag-jogging dito. Ngayong umaga nga, konti pa lang yung mga nakikita naming tao. Ito nga yung pangalawang beses kong pamamasyal dito sa Baguio. At sinuggest ko nga ito yung unang puntahan dahil first time ko nga makapunta dito. By the way, sa pagpunta nga namin dito sa Baguio ay nag-rent kami ng van. Kung marami nga kayong pupunta sa Baguio, mas maganda talagang mag-rent. Lalo na kung marami talaga kayong gustong puntahan para hindi na kayo mahirapan pagdating sa transportation. And our next location naman nga ay dito sa The Mansion. Sabi nga nila dati hindi nila binubuksan itong gate na ito. Pero ngayon nga pwedeng-pwede nang pumasok at kung gusto niyo talagang mismong makapasok sa loob ng mansion ay kailangan magpabook kayo. At dahil nga malapit lang dito yung right part, dito na kami dumiretso. May mga pasyalan nga dito sa Baguio na magkakalapit lang. Kaya mas maganda na i-search nyo na yung mga lugar na gusto nyong puntahan at tignan nyo kung ano yung mga magkakalapit. At ito nga yung makikita nyo sa right part. Meron nga rin ditong mga nagtitinda ng iba't iba at maaari rin kayong mag-rent ng pang-igurot na damit. At pagdating naman sa comfort room, lagi kang magdala ng bariya. Pagkatapos namin sa right part, papunta naman kami sa Mines View. At ganito nga karami ang tao kaya hindi na kami tumuloy. At pagka-lunch nga, kumain naman kami sa SM Baguio. Pagkatapos namin kumain at magpahinga ng kaunti, dito na kami dumiretso sa transient. At itong buong bahay nga ang kinuha namin. And finally, nagamit ko na nga itong maletang to. Dahil alam nyo ba, sa totoo lang, binibiro ko nga yung sarili ko na bumili ako ng maleta para gagamitin ko pagpunta sa Baguio. O diba, ang galing talaga ng manifestation. Pagkarating nga namin, hinahanap ko na agad yung mainit na tubig dahil gusto ko na nga magkape. Pagkatapos nga magpahinga sa transient, namasyal naman kami kinagabihan. At ang unang pupuntahan nga namin ay dito sa Christmas Village. Pero kung mapapansin ninyo, sobrang dami ng tao at ang haba ng pila. Kaya hindi na kami tumuloy. Pagkatapos nga sabi namin, punta na lang kami dito sa The Manor. At ito nga yung bubungad sa inyo. At ito nga yung sinasabi nilang White House ni Joel Cruz. Ang sabi nila, pwede rin po kayong pumasok dyan basta bumili daw kayo ng pabango. At may mabait na staff daw na mag-a-assist sa inyo. At dahil nga saktong holiday ang pagpunta namin dito, napakarami talagang tao. Kaya hindi na rin kami bumaba sa van para makita itong The Manor. At ang huling list nga na pupuntahan namin dito sa Burnham Park and Night Market para ma-experience naman ang iba't ibang pagkain na pinagmamalaki nga dito sa night market. At dahil wala pa ngang alas 9 ng gabi at hindi pa kami kumakain, ganap na muna kami ng fast food kung saan kami pwedeng kumain. Dahil sa totoo lang, yung mga ibang pagkain talaga dito medyo mahal. Kaya para sigurado, mas okay na kumain na sa fast food. Pero kung gusto niya talaga makatikim ng mga luto nila dito sa Baguio, okay na okay din yun. At marirecommend ko nga rin sa inyo yung Good Days Restaurant. Pagkatapos nga namin kumain, naghahanap kami ng panibagong kakainin. At dahil nga hindi ako nakasabay sa trend sa paggawa ng tanghulo, gusto ko ma-experience ni Mama kung anong lasa nito. At dito nga may panibagong memorable experience na naman ako. Nakasama ang mga magagaling at naggagandahang mga guro ng Maimpis. Pero ayun nga, hindi talaga maaalis na sobrang daming tao dito sa night market. At lalong-lalo na talaga ngayon dahil holiday. Kaya hindi rin ako nagkaroon ng pagkakataon na makabili nga dito. Pero alam nyo ba, habang tumitingin ako ng mga presyo, grabe, ang mura lang ng mga damit kahit nga yung mga jacket. May gusto nga sana akong bilhin pero sa susunod na pagbalik ko na lang ng Baguio, wow, may susunod pa. Grabe, ito talaga yung masasabi kong bakasyon. Yung gigising ka na wala kang maririnig na ingay. Tapos paglabas mo, napakaganda ng view. Napakalinis at napakapayapang tignan. Kaya nagpapasalamat nga ako dahil na-appreciate nila itong napili kong transient. At ito na nga, panibagong bakbakan na naman ang pagbibiyahe. By the way, si Kuya Jeff Aquino nga yung napili naming driver. Bukod nga sa mabait na si Kuya, nakaka-amaze nga ang pagdadrive niya. Dahil alam naman natin dito sa Baguio yung mga dinadaanan natin. At sa day 2 nga namin, ang
ang unang pinuntahan namin ay dito sa Bell Church at Chinese Temple. At banda nga dito sa mga pinuntahan namin, hindi ganun karaming tao. Di tulad nung unang na-experience namin nung day 1, talagang sobrang daming tao. Yung tipong siksikan na at talagang ang haba ng pila. Kaya mas maganda talagang pumunta dito sa Baguio ng hindi holiday. Kung gusto mo talagang ma-experience yung lugar, lalong-lalo na kung mahilig ka sa videography and photography. At syempre, sa bawat pupuntahan, huwag kakalimutan ang OOTD. Alam nyo ba, sa tuwing nagta-travel ako or kaya bumabiyahe, habang tumitingin sa paligid, gustong-gusto ko nag-iisip or yung nagre-reflect ako. At dito nga sa pagpunta namin sa Baguio, sinama ko si Mama. And all glory to God dahil mas nakakaya ko na at nagagawa ko. Dahil aminado ako na simple lang ang buhay namin. Wala kaming pamilya o mga ninuno, lolo, lola na mayaman na magpapamana sa amin ng mga bahay o mga lupain. At kahit ang mga magulang ko ay nag-umpisa talaga sa wala. Kaya kung ano man na nakikita nyo sa amin, it's all God's grace. At syempre, may kasamang sipag, tiyaga at gawa. Dahil hindi naman basta-basta may dumarating lang na pera. Dahil sa bawat may pumapasok, ito'y pinagpapaguran na may kasamang pagod, puyat, iyak at panalangin. Dahil sa totoo lang, mali po yung mga nasa isip ng iba. Akala nila kapag may trabaho ka na o teacher ka na, madali na ang buhay. Pero sa totoo lang, pare-pares lang tayo ng mga nararanasan at nararamdaman. Iba-iba nga lang tayo ng katayuan sa buhay, pero pare-pares tayong nasasaktan, umiiyak, nasisira, nagugutom, natutulog, tumatawa. At para sa amin, sapat na yung lumalaban kami ng patas. At walang sinasaktan at inaapakang tao. Tandaan, sa buhay, may kanya-kanya tayong meaning ng success. At ayan na naman nga si ate mong Veron, sumeryoso na naman sa vlog niya. At ito naman yung pinagmamalaki nilang Valley of Colors. At alam nyo ba, may bagong pasyalan na naman dito sa Baguio. At hindi nga ako sure kung Baguio pa ba ito o Benguet. Kung may Hollywood sa ibang bansa, meron naman tayong Bollywood dito. At sumunod ngang pinuntahan namin ay dito sa Strawberry Farms. Wala, tamang picture lang pero hindi naman talaga ako kumuha ng mga strawberry dito. At ito na nga, pag-usapan na natin itong super affordable and comfortable na transient na dapat nyong tuluyan. And may 3 bedrooms na nga ito. And may mga extra pang higaan. May free towel and blanket ka na rin na pwedeng gamitin. May 3 CR na nga rin ito with heater. Isa nga sa mga nagustuhan ko dito, yung terrace. Pagdating naman sa kusina, pwede ka magluto dahil kumpleto na rin ang mga gamit. Kulang na lang yung mga lulutuin mo. Kung naghahanap ka nga ng ganito, kontakin mo lang si Sir Mark ng Camellia 18. Sobrang approachable and iga-guide ka talaga. At kahit nung huling pagpunta nga namin dito sa Baguio, sa kanila kami nag-book. Para talaga mas maging worth it ang pagpunta mo sa Baguio, kailangan komportable ka sa iyong tutuluyan. At ito lang talaga masasabi ko sa inyo, kung gusto nyo talagang may experience, ma-feel etong Baguio, kailangan konti lang talaga yung mga tao. Pero syempre, nasa inyo pa rin yan. At i-search nyo ng mabuti kung saan nyo gustong pumunta at tignan ninyo kung ano yung mga magkakalapit. At ako na magsasabi sa inyo, kung marami kayong gustong puntahan dito sa Baguio, nako, hindi sapat ang isang araw. Kaya kung gusto nyo talaga maging sulit, kailangan mga ilang araw. At syempre, mas masaya kung masusunod nyo talaga yung mga nasa itinerary nyo. At yun lamang po. Thank you po.